Hello guys, nandito tayo para ayusin itong tricycle guys. So papalitan natin ng battery kasi ang naging problema po natin dito ay nalulubat po yung battery niya. Meron siyang morning sickness guys na pag sa umaga hirap ng pandarin, tapos lobat yung mga battery yung ano niya guys. So busina, lahat guys, starter, so hindi mo na siya mapagana. So yun guys, so tara guys, samahan nyo ako, palitan natin. So Kuya Roldan, ano naging problema ng CB mo? Bakit ganon? Mahirap panda rin sa umaga, tapos yung busina niya namamaos, tapos yung ilaw mahina. Yun. So ito yung tricycle mo, ito yung CB mo. So yun ang naging kaso niya. So mahirap panda rin sa umaga. So check natin para malaman natin kung ano naging problema. So yun guys, na-check na po namin tong motor ni Kuya Roldan. So ang may problema po na talaga is yung pinaka battery niya. So kumakarga naman po, kaso nga ang problema yung battery is hindi na tumatanggap ng karga guys. So meron naman pong supply sa ano niya, sa galing sa regulator. So yun po, kaya obligado talaga palitan ng battery itong motor niya guys. So ito nga po, pinapalitan na namin. So may mga kasama ako nagpapalit guys. So ganyan lang po guys ang pagpalit. So tanggalin na yung pinaka bracket at yung pinaka kable ng positive tsaka negative terminal guys. Yan. So tapos iangat na lang po siya. So itong battery na to guys, almost 2 years na rin po ang inabot nito. Kaya dapat na talaga napalitan na guys. So yun guys, natanggal na po natin yung lumang battery guys. So yan po siya. Yan, so pinatanggal ko lang yung pinaka terminal nya guys sa negative. So yun po. Yan, sinisikot ko lang kasi medyo matigas po ang pagkakalagay nya guys. So hindi po siya mahugot. Pero natanggal na po yung pinaka tornilyo niyan guys. So yan po. Yan, so ito yung luma guys na battery. So yan po ang sukat niya guys, 12N. Ito ipapalit natin guys. So bali ang sukat niya guys ay, ang size niya ay 12N 7L. So yan po guys, bali tatak niya ay Suda. Yan po, made in Philippines. Yan. So yan po siya guys, nakasil pa siya. So ito meron na rin siyang kasamang tornilyo guys para sa terminal ng negative positive. So yan po. So ikakabit na po natin siya guys. Yan. So yun guys, ang pag-check nga po pala ng batteries, gamitan nyo ng voltmeter o kaya multitester guys para ma-check nyo yung voltahe kung hindi bababa ng 11 volts guys. So yun guys, pagtapos ilagay yung battery, so ikabit naman po yung negative terminal nga guys ng battery. Yan. So yan po, gamitan lang po ng Phillips screw. So yan guys, pagkatapos mo may kabit yung negative na terminal. So ang isusunod po natin guys is yung pinaka positive wire terminal naman po niya, which is yung red po. So ganun lang po siya guys, itutornilyo lang sa pinaka terminal ng battery ito. So yun, ganun lang po paglagay. So DIY lang. So yun guys, nakabit natin yung positive terminal. So itong pinaka battery lock naman po yung itutornilyo natin guys. Yan. So ganun po siya ang paglagay lang. Pwede naman yan, tutaka siya. Yan. Fix lang po yung pinaka battery lock para hindi po mahulog yung battery nyo pag tumatakbo yung pag umandar yung motor.
So yun guys, ito lang ang ano niyan. Pag nagpalit ka ng battery guys, ito lang. So tatanggalin mo lang dito yung pinaka lock niya guys, tapos tanggal lang dito sa battery terminal negative at positive. Yun lang po ang ganoon lang po guys ang pagtanggal yan. So madali lang magpalit ng battery. So yun, tapos ibabalik natin yung cover guys. So yun guys, 14.7 ang voltahe na pumapasok po sa ano natin, sa battery natin. So goods po yung charging niya na guys. Pero ito before nung tinignan ko kanina, so hindi ko na record, bali yung pumapasok po na voltahe pag pinatay mo yung engine natin is bumabagsak po siya, nag-11, 10 to 11 guys ang nagiging voltahe niya. So masyado mababa, so hindi siya normal pag galing sa biyahe at naglolobat, bumabagsak. So ang nagiging dahilan nito guys sa mga ganito, pag hindi ka nagpapalit pa ng battery, possible guys ang tatamaan nito ay yung regulator guys, or for worse mauwi pati yung stator mo, madadamay. Kaya mas maigi guys pag ganito naka-encounter kayo na problema na yung battery nyo, so huwag nyo nang patagalin guys. Mura lang naman battery kaysa magpalit ka ng regulator tsaka stator guys. So mas okay na battery lang ang maano mo. So huwag nyo na siyang papatagalin kasi lifespan lang ng battery guys 1 to 2 years. So yun guys, natapos na po natin palitan ng battery itong CB125. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching.